like, share, Wala pa subscribe. tayo sa topic. Ito pa po, magta-topic na po tayo. Chapter 2, verses 6 to 7. Colossians. Paul is talking in Colossian church. Papunta sa Jebete family. Palapakan po natin sila. Ang sabi po ni Paul, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Verse 7, rooted and built up, strengthened in the faith, as you are taught, and overflowing with thankfulness. Yan po yung sinasabi sa New International Version ng Bible. Sa Tagalog po ay, kaya kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Verse 7, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa panampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Parapakan po natin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Si Paul ay nakipag-usap sa mga taga-Colossian Church. At gayon naman ngayon today, ang Diyos ay nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Paul at sa pamamagitan ng vessel ng sa buhay ko. Ang sabi po niya, kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon. I'm sure lahat po tayo, tinanggap na po natin si Christ. Amen? Kaya kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon. Okay, what is Paul pointing to Colossian Church? Now when we say, tinanggap na ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, na sinasabi ni Paul, na kapag tinanggap niya, dahil tinanggap na ninyo, ibig sabihin noon, at mga anak na kayo ng Diyos. Amen? Sapagkat sa John 1:12, ang sino man tumanggap at sumampalataya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Amen. Ibig sabihin, yung lahat ng taga-Colossian Church na tumanggap sa Panginoong Kristo bilang Panginoon, sa kanilang pagtanggap, ang kinakausap ni Paul, ang Colossian Church na tinanggap nila anak na kayo ng Diyos. Amen? Amen. Lahat dito taga-Jamel F, na tinanggap na po si Jesus sa ating mga puso. Anak na po tayo ng Diyos, huwag mong kalimutan na. Anak ka na ng Diyos. Huwag mong kalimutan yan na ikaw ay tagapagmana, partaker. Ang lahat ng mabuting bagay ng Diyos ay para sa iyo. Amen? At dahil anak ka na ng Diyos, dahil ang Diyos na sinasamba mo, dahil ang tatay mo ang Diyos ay banal, huwag mong kalimutan na anak ka na ng Diyos, isang banal ang iyong Ama. Amen. Kaya nga, ang lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon ay nagiging anak ng Diyos, ang kanyang Ama, ang Diyos na banal, dapat ang lahat ng tumanggap, naging anak ng Diyos. Huwag natin kalimutan na ang buhay
bubuhayin natin ay pakabalin natin. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, kapag diniklara mo sa sarili mo na tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo at anak ka na ng Diyos dahil tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, ibig sabihin mga kapatid, iingatan mo na ang buhay mo na hindi ka na mabubuhay sa kasalanan. Yan ang kinakalimutan ng maraming Kristiyano. Na dapat pag anak ka na ng Diyos, hihiwalay ka na sa kasalanan, sa mali, sa kasamaan. Dahil kung sinasabi mo anak ka na ng Diyos, tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, ang tatay mo banal. Karabitin mo, katabi mo ang tatay mo sa langit banal. Kaya dapat magpakabanal banal. Hello? Nakakalimutan ito ng maraming Kristiyano na ang kanilang tinanggap, pinaniwalaan sa nagpalatayan na banal. Amen? Banal ang tatay mo, tapos ikaw anak, dinideklara mo sa sarili mo na Kristiyano ka. Tinanggap mo na siya, anak ka na niya, dinideklara mo sa sarili mo, pero puro kasalanan ang ginagawa mo. Ano ka ba talaga ng Diyos? Alam mo, mga kapatid, mag-decide ka na kasi Amen. bago mahuli ang lahat. Kalabatin yung katabi mo, iwanan mo na kasi yung kasalanan. Huwag kang makulit, ang kulit mo. Okay? Amen? Iwanan mo na. Eh, kasi baka nakikisama lang kasi ako, baka magalit yung si friend, baka magalit yung amo ko, baka magalit. Magalit sila di ba? Iyon pa naman ang boss ko, pinatutunan ko ng di pa kailangan manatili ko sa trabaho, makikisama ko. Yung friend ko, naku, yun na talagang, di ba? Sa hirap at ginawa, friend ko yan. Di ba kung magtampo, kailangan, kung anong kasalanan niya, gawin ko rin. Huwag mong kalimutan, anak ka na ng Diyos. Amen. Nakikinig mo ba na? Amen. So mga kapatid, kapag tinanggap ko na anak ka na ng Diyos, yun pong pinapoint ni Paul sa Colossian Church. Tinanggap din yun si Kristo, Jesus na Panginoon. Now, ano ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Lord o Panginoon, isang may kapangyarihan. Ayaw ba rito? Tinanggap na po ba natin si Jesus bilang Panginoon? Amen. Ibig sabihin po ng mga kapatid, si Jesus na ang may kapangyarihan sa iyo. Amen. Makinig. Unawain niyo itong salitang ito na kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Lord, Panginoon ng buhay mo, pinahintulutan mo siya, binibigyan mo siya sa buhay mo na siya ang may kapangyarihan sa iyo at sa akin. Nanood po natin, church. Amen. May-ari, that's the number 2 na meaning, may-ari. Number 3, tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Ibig sabihin nun, siya ang may kapangyarihan sa iyo, si Jesus may kapangyarihan sa iyo, siya ang may-ari ng buhay mo. Amen. Siya ang tagapagligtas ng buhay mo. Yan po ang ibig sabihin ng Panginoon kapag tinanggap mo na sa buhay mo. Meron ng may kapangyarihan siya, meron ng may-ari ng buhay mo, meron ng tagapagligtas ng buhay mo. Huwag mong kalimutan yan. Amen. Ang maraming Kristiyano, nakakalimutan. Kaya hindi nagiging tapat kasi nakalimutan niya, ay si Jesus na may kapangyarihan, may power sa buhay ko. Kasi tinanggap ko na siyang Panginoon.
Kaya hindi ka nagiging faithful. Hindi nagtatapat sa Panginoon. Dahil nakalimutan nila kung ano ibig sabihin ng Panginoon. At pangalawang meaning, nagmamay-ari. Ang mga Panginoon talaga nagmamay-ari, amen? Amen. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon, hindi ka na ang may-ari ng buhay mo. Maging ako. Hindi ako nagmamay-ari ng buhay ng asawa ko, ng mga anak ko, ng apo ko, kaya pinagkakatiwala ko nila sila sa Panginoon. Kaya, pag pinagkatiwala mo sila sa Panginoon, wala kang kalungkutan. Amen. Kasi nagmamay-ari para ng buhay nila ang Panginoon. Amen. At hindi ka dapat nag-alala dahil siya, ang Panginoon mo, siya ang tagapagligtas mo. Sa lahat ng sakuna, sa lahat ng pangailangan, sa lahat ng kapamakan, sa lahat ng issue ng buhay, nagipit ka sa buhay, ano bang sitwasyon ng buhay mo, meron kang tagapagligtas, ililigtas ka niya dyan. Sa kahirapan, sa kinatiramdaman, ililigtas ka niya. Amen. Eh, gusto ko talagang present ang natin kasi alam mo yun, yung revelation ng Lord, gusto ko makain ng lahat. Amen. Para lumakas ang lahat, mag-mature ang lahat. So, naunawanan natin ngayon kung ano ibig sabihin ng Panginoon. Amen. May kapangyarihan sa buhay mo, may ari ng buhay mo, tagapagligtas ng buhay mo. Huwag mong kalimutan yan at yan ang kasama mo araw at gabi. Anong katatakutan mo? Ano dapat mong ipag-alala? Kasama mo yung Panginoon? Ang may kapangyarihan sa lahat? Kasama mo? Ano dapat? Ano dapat ipag-alala mo sa kinabukasan? Sa iyong kalagayan sa buhay araw at gabi, anong dapat mong ipag-alala, ikatatakot? Amen? Huwag kang matakot. Kasi ang takot, hindi po yan sa Diyos. Hindi po siya nagbibigay ng espiritu ng kadugan. Sa 1 Timothy po 1:7, may ako nagkakamali. Hello? Wala tayong dapat kinatatakutan sa buhay, kahit tao man yan, bossing man yan, ano man po yan, dilubyo ng buhay, kahit po mga bagyo, huwag po tayo, kasi meron po tayong kasamang Panginoon na magliligtas sa atin. Kahit tuloy ang bagyo o hindi, wala tayong dapat ipapayama po natin ating sarili, dapat mamuhay po tayo normal dahil meron tayong kasama araw at gabi na tagapagligtas. May Panginoon tayong kasama. Ano po ba natin? Kaya dapat mga kapatid, magiging faithful po tayo sa Panginoon. Huwag po natin ipakita na ini-ignore natin siya, taken for granted siya. Tinitake for granted mo yung Panginoon mo, yung may kapangyarihan, yung may-ari ng buhay mo, yung tagapagligtas. Tinitake for granted mo, mas inuuna mo yung maraming bagay sa buhay mo kaysa kanya, mali. Anyway, may tayo pa tayo magbago. Kalabitin na katabi mo, may oras pa. Dalangin ko sa Sabado, marami nang mananalangin at mag-aayon. Nadating na yan si Daddy Ross sa Sabado. Pero hindi po natin itinigin for granted ang Panginoon ang nagmamay-ari ng ating buhay, tagapagligtas natin at may kapangyarihan sa ating buhay. Amen! Amen. At pag nasa Panginoon na tayo, wala tayong dapat ipag-alala. Amen. Amen? Sa Matthew 6:25 downwards, di ba? Huwag kayong mabalisa. Eh, di pumayabak ka. Pag may Amen. problema ka, ano mang uri ng problema at pagsunod, huwag ka
may pangangailangan, wala ka. Imbis na mag-worry ka, why don't you pray? Ba't di ka na lang manalangin? Sa may kapangyarihan ng buhay mo, sa may ana ng buhay mo, sa tagapagligtas ng buhay mo, bakit hindi ka manalangin? Huwag natin ipakita sa Panginoon na kasama natin ang araw-gabi na wala tayong tiwala sa Kanya. Amen! Ang problema kasi natin wala tayong tiwala sa Diyos. At huwag na huwag natin ipakita mas nagtiwala tayo sa mga boss natin, sa mga provider natin dito sa lupa, at mga doktor natin dito sa lupa. Huwag na huwag mong ipakita sa Diyos yan. Dahil kung gamot na tinitake mo, hindi sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi yan effective sa iyong physical na katawan. Amen. Nasa pagsama ng Diyos lahat ang tagumpay. Lahat ng munting bagay. Amen? Kaya, habang ikaw ay naghahanap ng solusyon sa physical problem mo, sa spiritual problem mo, sa emotional problem mo, sa mental problem mo, huwag mong hayaang hindi part ang Diyos sa buhay mo. Sa sakit at karamdaman mo, huwag mong hayaang hindi part ang Diyos ng buhay mo. Dahil pag hindi siya part, babalik at babalik lang din yung sakit at karamdaman mo. Amen? Nanawan po ba natin? Amen. Kaya kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, I pray to God, mga kapatid, General Family. Ako yung binigay ng Diyos sa inyo, naniniwala po ba kayo doon? Ako yung pagpapala sa inyo, naniniwala po kayo doon? Napakasalamat sa inyo. At naniniwala po ako na ibinigay ako ng Diyos sa inyo dahil yung mga hindi ko kaya, pinapakaya niya sa akin. Para sa inyo. Kinaya ko kong iwanan ang aking magandang negosyo, magandang trabaho. Hindi yung kaya ng marami. Walang makipagsapalaran, walang magbuhos ng kanyang buhay, magpakamatay. Walang mag-dedicate ng kanyang buhay, kapalit ng kawalan, na walang assurance. Amen? Pag may trabaho ka, may negosyo ka, may assurance ka, may pera ka. Amen? May pera ka. May uwi kang sweldo, may uwi kang pera. Pero mga kapatid, pero ang pinakaya sa akin ng Panginoon yun, na kahit ang buhay ko, wala akong assurance na magkakapera ako, may love gift ako, pero still nilakaran ko, still iniwan ko. Bakit ko naiwan yun? Ako ba yun? Hindi ako yun, ang Diyos yun para sa inyo. Pinanalangin ko, ano ang mga God's revelation sa buhay ko para sa inyo? Pakinggan ko. Amen. Pakinggan ko. Kasi, buhay ng mga lingkod ng Diyos, yung totoohan. Yung totoohan. Yung pag naglilingkod ka sa Lord, willing mong tanggapin lahat ng pangyayari sa buhay mo. May makain ka o wala. Tatanggapin mo yung magugutom ka, may pera ka o wala. Tatanggapin mo yung umanda ka na. At niready ko yung aking sarili doon. Niready ko siya. Bago ko mag-desisyon, niready ko na. Bakit ako na-ready? Babad ako sa salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo, tayong lahat, hindi naman natin makayang gawin yung perfectong kalooban ng Diyos pag hindi tayo babad sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagpapaya, hindi tayo nagliligas, hindi natin kayang gawin ang mga bagay-bagay. Makakaya lang natin na at ramdam natin ang burden ng puso ng Diyos ng kaligtasan at marami kapag babad ka ng sa ano, kapag walang nagpupuntay mo na nag-iwan ng trabaho, negosyo, pag-aaral, hindi nyo pa na-meet ang perfectong kalooban ng Diyos. Hindi pa.
Masasabi niyo na minti ng perpeto kalooban ng Diyos pag binigay mo na ang buong mong katauhan sa Diyos. Kinalimutan mo na yung sarili mong pangarap, sariling kinabukasan. Kinalimutan mo na. At pinagkakatiwala mo na ang buhay mo, ang pamilya mo sa Diyos. Yan ang ina-expect ng Diyos na mangyaring maganap sa bawat isa sa atin. Pero nakita ko. Dahil tinanggap ko na lahat ng mangyayari sa buhay ko. Kung makain ako wala, may pera ako wala. Doon lang ako sa pinapagawa ng Diyos. Mamatay man ako, mayroon ako na accomplish sa Diyos. Amen? Yung ibang Kristiyano, you know what? Naglingkod sila sa Panginoon. Ayun, natukso nag-asawa. Hindi naman, alam niyo ba mga kapatid, hindi naman po requirement sa buhay na mag-asawa ka para pumasok ka ng langit. Pero kung natukso ka, nagkakasala ka, mag-asawa ka, yun lang yun eh. Kung natukso ka. Alam niyo si Satanas yung kita ng lamay, talagang, ano na yan? I-quicken niya yan para mag-asawa ka. Para pag nag-asawa ka na, may calling ka, iwag-iwag na yung sa calling mo. Hello? Nung minsan niya ako nandun pa ako sa kingdom. Nakita ko marami pong active sa church. Tapos nung minsan, nakita ko, yung tungkog ng order, wala na. Ano yung picture? Driver pa. Ang dami ng talento. Gitarista. Ang dami. Asa na? Hinahanap ko. Nag-asawa pa ng doktor. Walang masama. Hello, walang masama. Mag-asawa. Kaya lang masama, nung nag-asawa siya, binitawan niya yung tungkulin niya sa Diyos. Yun ang masama. At kumuha siya ng sarili niyang harian, sarili niyang ministry. Nag-asawa na ako, di ba? Ministry din naman ang family. Tama naman. Pero, first and foremost, kapatid, bago ka nag-asawa, may ministry kang ginawang bagong ministry. May ministry ka na kapatid na ginampanan na dapat na natili ka roon. Hello, nanawa niyo ako? Amen. Dapat yung ministry mo, na pinahawakan sa iyo ng Diyos, ano mang mangyari, mamatay, mabuhay, magutom mo hindi. Ano ang pagdadaanan mo, manatili ka riyan. Kasi ministry mo yan. Hanggang kamatayan, ang ministry. Kapag nag-ministry ka na, kahit may asawa ka pa, hindi magbabago yun. Amen? Kaya kayo, mga kabataan, kapag nag-asawa kayo, kausapin yung mga asawa ninyo, maging asawa ninyo. Alalahanin mo, pag inarangarangan ka niyan na maglingkod, mag-ministry sa Lord, ipaalala mo sa kanya, alalahanin mo, bago tayo nag-asawa, may ministry na ako sa Diyos. Amen. Hindi pwede nag-asawa ko, ikaw na lang kalinain ko, mag-isa-isa na lang tayo maghapon, yung ministry ko sa Panginoon, napabayaan ko na, foolishness. Amen? Mag-ingat kayo, mga kabataan. Pag nag-asawa kayo, na may ministry kayo, huwag niyong kalimutan may ministry na kayo bago kayo nag-asawa. Huwag niyong kalimutan i-fulfill yung calling niyo hanggang kamatayan. Amen. Amen po ba? Amen. Makipag-usap na kayo. Bago tayo, nagiging tayo, may ministry na ako kayo. Ngayon, kung gusto mo, na ikaw na yung ministry ko, mali yun. Mamamatay ako sa impyerno.
Amen? Kaya marami ngayon na kabataan, tinutok na sa ministry. Hindi lang kabataan, pati mga pastor na singers, may mga calling. Tinutok ni Satanas na maingganyo sa pita ng naman ng pag-aasawa para mawala sila sa ministry at sasabihin na ni Satanas, alalahanin mo, ministry ang pamilya. Kaya tuloy, ang ministry niya doon na lang sa pamilya, nakalimutan niya yung calling niya. Kaya din yung katabi mo kasi in your seatbelt. Higpitan. Kita mo seatbelt. Nasa ano tayo, ilang centigrade tayo, kaya lumilipad ngayon. Ilang feet tayo lumilipad. Kasi yung seatbelt, higpitan mo. Seatbelt ng panampalataya. Amen. Huwag kayong pumalit. Kaya po yung mga may ministry sa Panginoon na nakafocus na sa pamilya ngayon may panahon pa. There is still time. Hello. The Holy Spirit is God is always operating in my life. See? Kapag nag-asawa ako at hindi ko pinapakinggan ang calling ko kay Lord, ang Holy Spirit, ang Diyos sa buhay ko, wala ako ngayon dito. Wala ako sa ministry, sa pulpit ministry, at ministry ko na lang ang aking pamilya at dadami ang aking pera. Ang daming lugar na mapupunta, mayaman ako ngayon. Siyempre, clinic laboratory yun eh. Amen? Pero dahil nalaman natin ang meaning ng buhay, lahat ng kayamanan, lahat ng naarating mo sa buhay nito pinag-aralan, material na bagay, o ano pa masikatan katanagan, lahat nagtatapos. Hindi yan ang tinitingnan ng Diyos para pumasok ka ng langit. Ang tinitingnan ng Diyos kung gaano ka kayaman sa Kanya. Amen. Faithful sa Kanya na siya lang ang buhay mo. Yung mga kinatatakutan mo sa buhay na baka, pag nag-record ako, baka, pag iniwan ko itong pagtrabaho, pag hindi ko nagtapos sa pag-aral, baka, wala na akong magandang kinabukasan, wala na, magugutom ako. Lahat ng pakiramdam mo na yung galing sa diablo yan, hindi yan totoo. Galing sa diablo yan. Dahil meron nangangako ang Diyos. Meron nangangako sa iyo na ang Diyos ng mabuting buhay, mabuting kinabukasan. Dahil ang Diyos, wala ka pa sa kinabukasan kung naroon na siya naghihintay. At ang naghihintay sa iyo sa mabuting Diyos. Amen. Huwag kayong matakot. Ako kung natakot ako noon, mawalan ng pera, mawala ng asawa, mawala ng suporta sa anak. Kung natakot ako ngayon, walang Steven na umuupo dyan. Gusto ko na lang sundin ang lahat ng gusto ng mga anak ko. Ano sabi ng mga anak ko? Dalawa. Ano ba yung mga? Tumigil ka na sa pagtrabaho, ang bato mo pa. Sinabi mga anak ko yan, syempre abot ko sila eh. Hindi kami, wala sila sa level ng faith ko kasi nauna ako eh, nanay eh, anak pa lang sila eh. Diba? Hindi kami magka-level ng faith. Sabi ni Steven, mama, yung 60 years old namin sa Lord, hindi kasama ko matanda na magtatrabaho pa ito eh. Sabi ni Steven yan! Sabi ni Steven. Tapos, saan mo nagagalit? So, kung nakikinig lang, pero alam ko sa sarili ko, kasi sabi nila, siyempre alam nila na bumibili ng bigas sa bahay, diba? Paano yan? Ano kakanin natin? Pag wala kaming trabaho,
Tanda-tanda ko yun sa mga anak ko. Wala kami trabaho. Sabi ko mga anak, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At pinakita ka ng Panginoon sa kanila na hindi kami pinabayaan. Di ba? Oh, grabe. Minsan na walang laman ng ref natin. Amen po ba? Pag hindi kami nagpapamalengke, walang laman ng ref namin. Pero pag nagpapamalengke, puno-puno ang ref namin. Amen. Hindi kami nagbubutuman. Yung mga binubulong ni Satanas na pag hindi ka trabaho, nag-drive ka. Kasi yung malingan ni Satanas yun. Kasi pag nag-full-time ka, maranasan mo na talaga pagpapani, kumain ka, ganyan, ko ng kaimana ng laki, partakers ka na hindi ka mababayan, maranasan mo lahat siya. Amen. At pinakita po ng Diyos yan, I believe. Pinakita po ng Diyos yan sa mga anak ko. At hindi na kami nauubusan ng bigas eh. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon. Dahil sa Panginoon yan. Pinapakita niya na kapag ibinigay mo ang panahon, ang buhay mo, ang lahat sa'yo, ibibigay ng Diyos at lahat din sa'yo yung Kanya. Amen. So, masarap pala. Naranasan ko. Pag nasa Panginoon ka pala, hindi ka napapapagod. Amen, umuulan na naman ng pagpapala. Yung karunungan, pero mo, sa mga karunungan na binigay sa akin ng Panginoon, binibigyan natin yung karunungan paano magkaroon ng pera. Nawa ng kahirap-hirap. Amen? Hindi ko na sabihin muna kung nakikinig sa Satanas kasi may monitoring spirit ka. Kasi, alam niyo ba mga kapatid, merong monitoring spirit, demonic spirit. Kaya pag meron kang mga plano, meron kang mga magagandang plano para sa Panginoon, at ang plano na magaganda, huwag kang daldal ng daldal. Kasi merong monitoring spirit na i-forfeit niya yun, ikakansilan niya para malungkot ka. At para sabihin mo, ano ba yun si Lord? Diba? Huwag kang daldal. Hayaan mo na lang na mangyari at maganap sa'yo, matupad sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Beware, be watchful of the monitoring spirits. Huwag kang, ay naku, next week, ganito. Maraming excited, ang dami, may narating ako. Madalas yung ate ko dyan, Susan, itigil mo yung hindi naman masama eh. Pero pag hindi pa nangyari, huwag mo na i-testify kasi yung mabuting bagay na ikakansilan ng job yun kasi merong monitoring spirit na demonic at ang lahat ng mabuting bagay na hinahamad mo para magpangyarihin, para mapahiya ka o di ba magkaroon ka ng regrets? Amen? Merong monitoring spirit kaya huwag mo plan mo mabuting bagay sa ina ng yun. Amen. Gawin mo na lang ngayon na sumangyari. Ano nga po ba natin mga kapatid ko? So, balik tayo mga kapatid. Tinanggap na natin na Panginoon, si Jesus. So, kapatid, kung totoong tinanggap mo ng Panginoon, ano ibig sabihin ng Panginoon? May kapangyarihan sa buhay mo, may ari ng buhay mo, tagapagligtas ng buhay mo. Pag totoong tinanggap mo si Jesus at anak ka ng Diyos, may kapangyarihan sa buhay mo, dapat yung perfectong kalooban ng Diyos, yun ang sinusunod mo. Dapat hindi ka na at ako, ang asawa mo, ang anak mo, si boss, si teacher o sino pa man ang masusunod sa buhay na ito, kundi ang masusunod mo yung tinanggap mong Panginoon. Amen. Kaya pagdating sa Webes, pagdating sa prayer and fasting, hindi na ikaw ang masunod. Ay, nakakapagod. Ay, may lakad pa ako.
wow. Hello? Tagabatya, kailangan magdeklara kayo ng prayer and fasting. Lahat tayo magdeklara ng prayer and fasting. Makipag-partner tayo kahit na sa mga bahay lang. Sabihin mo, asawa ko, pagmamayari ako ng ngayon ng Diyos. Anak ko, pagmamayari ako ng Diyos. Huwag kang makulit. Nanay, tatay, ang oras na ito ay dinidedicate ko kay Lord. 6 to 6. Idinidicate ko kay Lord. Huwag mo akong pakinaman, please na. Hello! Amen. Mga youth, mga estudyante, magdeklara kayo, kailangan ang Jesus is my life family ay nag-aayuno at nananalangin. Amen. At makita ng sambahayan mo na ito pala dapat ang buhay na nasa Diyos. Amen! Kapag hindi ka makarating dito sa church, magdeklara ka ng araw ng pag-aayuno, mag-ayuno ka. Hayaan mo na sakupin ka ng Diyos sa oras at araw na yun.